Bata pa lamang si Roy noong pangarapin niyang maging chef. Mabait at matalino si Roy, kaya't nang makaipon at makatapos ng kolehiyo, ay kaagad na sumabak sa pagbubukas ng karinderya. O anak, desidido ka na ba talaga sa papasukin mong negosyo? Tanong ng kanyang nanay. Opo, Nay. Alam niyo naman pong bata pa lang ako. Gustong-gusto ko na talagang magdiyo ng sariling restaurant. Pero sa ngayon, tama na muna ang karinderya. Tugon naman ni Roy. Ganda naman talaga sa simula, anak. Diyan ka na muna magsisimula hanggang sa lumago ng lumago. Payo ng kanyang nanay. Oo nga po, Nay. Salamat po at nariyan kayo sa tabi ko. Kahit wala na po sa atin si tatay. Naku anak, oo naman. At kung nasaan ang tatay mo, ginagabayan niya tayo. Kaya huwag kang mag-alala. O siya, maghanap ka na ng pwede mong upahan na pwesto. Mas mainam sa mas mataong lugar para mapansin agad. Opo, Nay. Mauna na po muna ako. Paalam ni Roy. Kaagad na umilis ng bahay si Roy para magtungo sa bayan at nang makahanap ng pwesto. Hindi naman nahirapang maghanap dahil may nakita agad siya na malapit sa isang school. Paniguradong maraming estudyante ang kakain sa karinderya niya. Kaagad na namili ng mga kakailanganing gamit at iba pang disenyo sa kanyang pwesto. Anak, maaari ka na palang magbukas sa susunod na araw. Nariyan na ang lahat ng kailangan mo at nakaayos na din ang mga dekorasyon. Pagluluto mo na lamang ang kulang, anak. Bati naman ang kanyang nanay. Oo nga po, Nay eh. Masaya lang po ako. Sagot naman ni Roy. Kaunti na lang, anak. Makakapagluto ka na. Kaya galingan mo ha. Habilin ang kanyang nanay. Opo naman, Nay. Basta, dito kayo ha. Tulungan niyo po ako. Abay, oo naman, anak. Ako ang magiging server mo at ikaw ang tagaluto. Sagot ng kanyang nanay. Yan. Salamat, Nay. Sabay tawa sa matanda. Hindi naman nagtagal ay nakapagbukas na ng karinderya si Roy at talagang pinangkilik ng mga tao dahil sa mura at masarap ang tinda. Naku anak, mauubos na agad ang niluto mo para sa pananghalian. 10:00 pa lang. Makakapagluto ka pa ba? Tanong ng kanyang nanay. Aba oo naman po, Nay. Marami pa akong sangkap na narito para sa bukas. Pero gagamitin ko na lang muna ngayon. Sige, at marami pang nagsisidatingan eh. Ani ng kanyang nanay. Ilang buwan nang lumipas, ay kumita na agad ng malaki si Roy. Ang puhunang 30,000 noon ay kumikita na ng 25,000 piso kada buwan. Umagahan, tanghalian at hapunan. Kaya't nagdagdag na rin sila ng tao na dating sila lamang ng nanay niya. Nay, sila Alex at Myra. Sila ho ang mga waiter natin. Kaya stay put lang po kayo dyan ha. Ani Roy. Aba oo anak, sabi mo eh. Oo nga pala, Nay. May mas magandang pwesto akong nakita. Para maging tuluyan ang restaurant itong karinderya natin. May ilan lang na kailangan ayusin at pinturahan para maging social naman yung restaurant. At tatawagin nating Roy's Best. Pagmamalaki niya sa nanay niya. Abay maganda nga yan anak. Sige, susuportahan kita dyan. Mga magkano naman kaya ang renta doon? Nay, 50,000 kada buwan. Kaya kailangan nating mas maraming pagkain at maraming customer. Nakipagsapalaran na rin ako. Sayang din naman eh. Ani Roy. Tumango na lamang ang kanyang nanay, ngunit naggulat ito sa laki ng upa sa bagong magiging pwesto nila. Nay, alis nang ho ako ah. Nakaluto na ako. At lahat nasa kusina. Ipalabas niyo na lamang kila Myra at Alex. Maya-maya kapag ubos niyong nasa harap, paalala ni Roy. Sige anak, ingat. Dating kaklase pala niya ang rerentahan niya ng pwesto. Si Hill, ang mayabang nakaklase nila noon. Nako, big time ka na rin pala Roy ah. Bati ni Hill. Naku, hindi naman. Ano ka ba? Ani Roy. Naku, pahambol ka pa. Kayang-kaya mo nga umupa sa space na to. Huwag kang mag-alala. Magiging maganda naman ang benta mo dito, panigurado.
Ani Hill. Nako, okay naman sana talaga. Maliit lang kasi yung karinderya na napwestuhan ko eh. Kaya, ito talaga yung kailangan ko. Malaking space at maganda pa. Ani Roy. Nako, hindi ka magsisisi pare. Sabi ni Hill, sabay nakipagkamay at nagbayad si Roy kay Hill ng 1 buwan na advance at 1 buwan na deposit. Oo pare, paano? Set up na ako niyan bukas para mabilis yung paglipat namin ni nanay. Ani Roy. O pare, etong susi kayo nang bahala. Kaagad namang nagpaalam na uuwi na si Roy dahil babalik pa siya sa karinderya nila noon. Nay, bukas na bukas po, lilipat na tayo. Unti-unti na po natin ang gamit. Napinturahan na rin po pala yung pwesto. Kaya set up na lang po natin yung kulang. Ani Roy. Naku, edi mabuti naman anak. Mabilisan naman silang nakalipat sa bagong pwesto at masayang-masaya ang mag-ina dahil finally, ang munti nilang karinderya ay magiging restaurant na. Sir Roy, napakarami po nating customer dito sa bagong pwesto. Ani Myra. Magaling kasi ang chef nyo kaya ganon. Mayabang na sabi ni Roy. Nagtawanan na lamang sila pagkasabi ni Roy dahil totoo naman na masarap ang luto niya. Isang araw nga ay may isang mayaman at sikat na artista ang kumain sa kanilang restaurant at hinanap ang chef. Excuse me, pwede ko bang makausap yung manager nyo or yung owner nito? Ani ng artista. Ay oo naman po, wait lang po. Ani Alex. Kaagad na pumunta ito sa kitchen. Sir Ray, gusto pong kumausap sa inyo ng artista na customer po. Ani Alex. Sige, paglabas naman ay, yes ma'am. Wow, kayo po pala yung sikat na artista. Pati ni Roy. Ah, oo nga. By the way, ikaw pala ang manager dito. Alam mo, ang sarap ng mga pagkain niyo dito. Sino bang chef niyo? Tanong ng artista. Well, ako din po ma'am. Manager, owner, at chef, ako po lahat. Mayabang na sagot ni Roy. Wow! I would like to congratulate you. Alam mo, ang sarap ng mga pagkain. Hoping na mas lumaki pa yung store mo. Tara, let's have a picture so I can post in my social media at para mapuntahan din ng mga tao. Ani ng artista. Sure! Masayang sabi ni Roy. Kumalat nga sa internet ang picture nila ng artista at caption ang Roy's Best Restaurant. Must try. Kaya lalo pang dumami ang customer nila. Kaya't halos milyon na ang kinikita nila. Subalit, kasabay ng paglaki ng kita ay ang paglaki rin ng ulo ni Roy. Nay, mag-hire pala kayo ng mga staff pa natin. Sa dining at kitchen, mas kailangan natin yung maraming staff doon. Utos ni Roy. O sige anak, wala namang problema. Sagot ng kanyang ina. Habang patuloy na lumalaki ang kita, ay nakabili na rin ng sariling lupa si Roy na pagtatayuan pa ng exclusive restaurant niya upang hindi na siya umupa pa. May surpresa ako sa'yo, Nay. Nako, talagang bibilib na naman kayo sa akin. Pagyayabang pa nito. Ano ba yun, anak? Tara po, sakay kayo sa kotse. Dadalhin ko kayo. Nag-drive naman si Roy ng bagong bilidin niyang sasakyan at dinala ang kanyang nanay sa isang malaking restaurant na may 4 na palapag at may fountain pa sa gitna at malayo ang entrance. Surprise, Nay! Ito ang bago nating restaurant. Kayang mag-accommodate ng higit 2,000 guests at marami na tayong staff dyan. Kaya don't worry sa trabaho. Ani Roy. I'm so proud of you, anak. Sabay yakap kay Roy. Talagang malayong-malayo na ang narating ni Roy na lalo pang ikinalaki ng ulo nito. Kung dati, nag-aalala pa siyang mabuti sa nanay niya, ngunit ngayon ay hindi na. Importante nga sa kanya ang business, ganun din sa mga staff. Ano ba? Ba't ang bagal-bagal niyong kumilos? Bakit? Sinasahura naman kayo ng tama ah. Ba't ganyan? Sigaw ni Roy sa mga bagong staff. Anak naman,
Kausapin mo naman sila ng maayos. Huwag ganyan, puro init ng ulo. Sagot ng nanay niya. Isa pa naman kayo, Nay eh. Hindi yan matututo ang mga yan kapag laging hahayaan kakausapin ng mahinahon. Sigaw ni Roy sa nanay niya na napahiya naman, kahit di na lamang ito sumagot at umalis na lamang sa lugar na iyon. Sus! Katanda na arte pa! Bulong pa ni Roy nang umalis ang kanyang nanay. Oh, ano pang tinitingin-tingin nyo? Kilos na! Diyos ko! Laging mainiti ng ulo ni Roy at palaging nakabulyaw. Isang beses naman, nagpaalam ang mga pioneer niyang staff na a-absent dahil birthday ng magulang. Sir Roy, hindi po muna ako makakapasok bukas. Birthday po kasi nila tatay eh. Paalam ni Myra. Karawal lang naman pala ng tatay mo, absent ka pa. Alam mo namang maraming customer kapag weekend, Myra. Alam mo naman, hindi ako natanggap ng absent. At lalong hindi ako nagpapa-off kapag weekend. Hindi mo ba yung naiintindihan? Sarkastikong tanong pa ni Roy. Sir, nangako na po kasi ako eh. Sabi ko po kila tatay. Saka, ngayon lang naman po sir ako absent. Halos straight na duty naman lang po ako. Dahilan pa ni Myra. Pag sinabi kong hindi, hindi pwede. Wala akong pakialam kung sino ng tao yung may birthday. Ngayon, kung ipipilit mo yung gusto mo, wala ka ng trabaho bukas. Sigaw ni Roy. Ibang-iba ka na, Sir Roy. Hindi ka naman ganyan dati. Lumaki na yung ulo mo na lumaki yung negosyo mo. Talagang mas gugustuhin ko pang mawala ng trabaho kaysa ang pagtiisan ng boss na katulad mo. Sigaw naman ni Myra at hindi na lumingon pa kay Roy. At sino naman ang tinakot mo? Marami pa naman dyan napapalit sa'yo. Dagdag pa ni Roy. Lahat naman ng usapan ng dalawa ay dinig na dinig ng nanay niya. At pag uwi sa bahay nga, ay kinausap ang anak. Roy, mag-usap nga tayo. Nay, pagod ako sa ibang araw na lang. Sagot ni Roy. Bakit nga ba nagkakaganyan? Nagkapera ka lang, yumabang ka na. Tulad ni Myra, matagal na nating staff yun. Ba't ganun ang ginawa mo? Tanong ng kanyang nanay. Nay, negosyo ang kailangan ko. Hindi ang empleyadong katulad niya. At saka teka nga, Nay. Ako naman yung may-ari ng restaurant eh. Kaya ako rin yung masusunod kung anong dapat gawin sa kanila. Pangangatwiran pa ni Roy. Napahiya naman ang nanay niya. Kaya't napasabi na lamang ng, oo nga pala, ikaw nga pala yung may-ari niyan. Ano ba naman ako? Wala naman akong ambag dyan. Tama ka, dapat hindi na ako nangingialam. Sagot ng nanay niya. Ewan ko sa inay. Sabay akyat sa kwarto niya. Umiyak nang umiyak ang nanay niya noong gabi at nakapagdesisyon na umalis din ang araw na yon. Dahil sa sama ng loob sa anak, ay nagdesisyon na umuwi sa dati nilang bahay kung saan ay magiging payapa ang kalooban niya. Walang paalam na umalis ang nanay niya. Kinabukasan, Nay, gumising na ho kayo at kakain na tayo ng almusal. Nang walang sumasagot, ay binuksan niya ang pinto at tumambad sa kanya ang mga kabinet na wala ng damit. Sus, may paglayas pa. Bahala nga kayo, Nay. Balaki na kayo. Bahala na kayo at focus ako sa negosyo. Saad niya sa kanyang isipan. Lumipas naman ang isang buwan. Halos palaging nawawala sa sarili si Roy. Parang palagi siyang distracted. Kaya't marami din si customer ang nagrereklamo sa lasa ng pagkain nila. Waiter, bakit ganito yung pasta nyo? Hindi masarap. Diyos ko, kamahal-mahal pero mas masarap pa yung nabibili sa palengke. Reklamo ng isa. Waiter, excuse me. Hindi pa luto ng mabuti yung chicken, no? Ano ba yan? Tawagin nyo nga yung chef nyo. Sigaw ng isa pa. Kaya't dali-dali nilang pinuntahan si Roy. Chef, may nagreklamo po sa labas. Bakit? Ano yung mali sa food, miss? Tanong ni Roy. Hindi masarap yung pasta nyo, napaka-dry. Ani customer.
Eh di huwag kayo dito kumain. Ayan, bukas ang pinto. Makakaalis na kayo. Sagot naman ni Roy. Aba, bastos na to. Talagang lilipat kami sa mas masarap na restaurant. Sigaw ng customer. Go! Sagot naman ni Roy. Excuse me, itong chicken, hindi pa luto. Ano ba namang klaseng chef ka? Tanong ng isa pa ang customer. Huwag mo nga akong matanong-tanong kung anong chef ako. Umalis na kayo dito. Sigaw ni Roy. Kaya't lahat ng customer noon ay umalis na rin. Kahit hindi pa tapos kumain. Dahil sa ugaling ipinakita ni Roy. Magmula noon, dumalang na ng dumalang ang customer nila. Ilang buwan pa ang lumipas, ay nagsialisa na rin ang mga staff niya at naiwan siyang mag-isa, kausap ng bagong buyer ng building. Ito ang final pay para sa property. Ganon din nga pala lahat ng staff mo. Kailangan din nila ng mga sahod nila. Ani buyer. Sige ho, ibibigay ko rin ho ngayon. Ang ibinayad ng buyer ay ipinampasahod lang ni Roy sa kanyang mga staff na ilang buwan niyang hindi nasahuran. Walang-wala na noon kahit piso si Roy. Pati sasakyan niya na ibenta niya para mabayaran ang bills niya sa Meralco at tubig na ilang buwan ang pending. Naglalakad naman noon si Myra sa plaza para kumain ng street food. Nang makita niya si Roy na naglalakad at mukhang wala sa sarili. Sir Roy, saan ang punta? Anong nangyari? Asan ho yung sasakyan niyo? Sunod-sunod na tanong ni Myra. Wala na lahat. Sagot ni Roy. Po, wala na po lahat? Gusto niyo po bang kumain? Yayapa ni Myra. Umiling lamang si Roy at patuloy na naglakad ng naglakad. Halos malayo-layo na rin ang nilakad niya para makauwi sa nanay niya sa dati nilang bahay. Nay? Nay? Katok niya. Sino yan? Habang binubuksan ang pinto. Roy! Gulat na sabi ng nanay niya. Nay, sabay yakap dito. Patawarin niyo po ako. Tama po kayo. Naging mayabang ako. At nawala ng galang sa inyo. Ani Roy habang umiiyak. Anak. Habang yakap-yakap din ng anak. Anak, masyado kang nasilaw at nadala ng perang meron ka noon. Nakalimutan mo ang mga tao sa likod ng tagumpay mo. Kaya sana anak, gayon ay magsilbing aral yan para sa iyo. Payo ng kanyang ina. Opo, Nay. Sobra po akong nagsisisi. At naiintindihan ko na po ngayon. Habang patuloy na umiiyak. Simula naman noon ay nagkaayos ng mag-ina. At masaya silang nagsimula ulit sa umpisa. Sa pagkakataong yon, ay natuto na si Roy. At hindi na muling uulitin pa ang pagmamataas at pagyayabang na ginawa niya noon.